Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Ba't ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng kaliban na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pananalig, pabuhay at habang buhay na pagpapala ng Diyos. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Diyos. Ito kay Putusan Bukas na Balata ng 2, Balata ng 22 hanggang 23. Ito po ang mensahe. At sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag sa pagkain na kailangan upang mabuhay o tungkol sa damit na itatakip sa katawan. Sapagat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Pagpating kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talata 14 hanggang 15. Ang mensahe. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, ganoon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa anak hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Patuloy po natin sa ulo at Kabanata 5, talatang 1. Sinasabi ko ito sa inyo upang malaman ninyo na ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Patuloy po natin. Kay Apostol San Juan, Kabanata 6, talatang 47 hanggang 48. Ito po ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ako ang bibigay buhay. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 5, talatang 24. Ito po ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya kundi ililipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 8, talata 11. Ito po ang mensahe. Muling nagsalita si Jesus sa mga taong wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad ba sa kadiliman. Ngayon ay pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang mensahe sa linggong ito. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos at hindi sa banal na Panginoon Diyos. At ngayon, paliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito mula sa tema na pananalig para sa buhay at habang magpapala ng Diyos. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng malaking pananampalataya o malaking pananalig sa ating banal na pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo o kailaning tayo sa paghahari ng Panginoon sa Kristo sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos, pailalim tayo sa kanyang paghahari para doon sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Tayo ay papakinggan natin sa Kristo para sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. At mula diyan sa simbahan na kanyang itinayo, diyan tayo pailalim at magkakaisa sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Ngayon, yung salita na kanyang binitaw ay dapat natin sundin upang hindi tayo mapahamak, hindi tayo mapariwara, upang tayo ay hindi mamuhay sa kadiliman, bagmas mamuhay tayo sa kadiliman. Sa gayon, tayo ay pagkakalooban ng Panginoon sa Kristo ng ilaw na nagbibigay. So, hindi na tayo lalakad sa kadiliman kung tayo ay pailalim sa kanyang paghahari at tatalimain natin ito. So, simple as that, kung tayo ay tatalima sa kanyang salita, susundin natin ito, hindi tayo mamumuhay sa kadiliman masama. Ngayon, kung tayo namumuhay sa kalooban ng Panginoon Diyos o sa pagsunod at pagtalima at pananatili natin sa Panginoon Diyos, tayo kanyang iingatan hanggang sa itinakdang panahon at tayo ay may malaking para sa kaligtasang espiritual o pagkakaloob ng habang buhay na pagpapala. So tayo ay mamumuhay mula sa buhay na ito, iingatan tayo at magkaroon tayo ng habang buhay na pagpapala na kapiling ng Diyos niyang pag-aari ng walang hanggan o walang hanggang buhay na pagpapala na pinangako na ipagkakaloob sa atin ng ating banal na Panginoon.
Kaya tayo ay mamuhay ayon sa mabuting balita para hindi tayo mapahamak. Sa pamumuhay na ito, hindi tayo mapahamak ng kamatayan, mapahamak na tayo ay mapariwara. Bagkus, kung tayo mamumuhay ayon doon sa mabuting balita, tayo ay kanyang gagabayan ay makapamumuhay ng maayos hanggang sa kaligtasan spiritual. Hindi niya tayo pababayaan. Ngayon, kung tayo ay napapariwara at tayo ay nagkakaroon ng hindi mabuting karanasan o nagkakaroon yung iba ng kamatayan ay dahil sa kasalanan. Sapagkat ang kasalanan o ang hindi pananatili sa Panginoon Diyos ay tayo ay hindi niya na poprotektahan at tayo ay napapariwara doon sa pagkakasala na nagdudulot ng kamatayang praktikal at kamatayang spiritual. Yun ang mabigat doon. Kagaya ba ni God, kung gumawa ka ng masama, legally, hindi ka mapariwara na ikaw ay mamatay or ikaw ay makulong kung ikaw ay lumalaban sa pamahalaan. At kahit na unlegal, maaari ka pa rin mapahamak sa kung gumagawa ka ng hindi maganda, sapagkat maaaring gawa ka rin na hindi mabuti ng iba. Kaya sinasabi, gawin mo sa iba ang ayaw mo gawin nila sa iyo. Paano mo iba, kaya na pang umalman sa sarili mo. Sapagkat maaaring kang gantihan, maaaring kang gawan din ng hindi mabuti. Kung makatag-away sa iyo, yung kalaban mo, mapahamak ka. Kung gumagawa ka ng hindi mabuti. Lalong-lalo na yung sa pamahalaan. So kaya para hindi ka mapahamak your practical life and to your spiritual life, at ang bilang pagpapahalaga mo sa buhay, ay galing ka sa Panginoon sa Panginoon sa Kristo. At kagaya ng pamahalaan, iniingatan niya ang kanyang mamamayan laban doon sa masasama. Lalong-lalo na ang Diyos sa ilalim ng kanyang pag-aari. Iingatan ka niya sa loob ng kanyang pag-aari na ikaw ay hindi mapahamak. So ganun yun. So kasi kapag lumalabag ka, so siya na mismo paparusa sa iyo or ang Panginoon sa Kristo nga ay binigyan ka ng pagkakataon ng makapagbago. Yun ang pinakamaganda sa lahat na tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng makapagbago. Ngayon, merong pamahalaan na naman sinabi dyan na yan ay